Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang propeta ay nagbibigay ng babala at nagbibigay ng pag-asa. Siya ay nagbibigay ng babala upang bumalik loob ang mga tao. Iwanan na nila ang kanilang kasamaan kasi kung hindi, mapapahamak sila. Dahil sila ay may mga hula, ang mga propeta ng mga masasamang darating sa mga tao kung hindi sila magbabago. Kaya nagbibigay sila ng warning. Pero ang mga propeta ay nagbibigay din ng pag-asa. Naghuhula din sila ng magagandang bagay na darating kasi darating ang kaligtasan ng Diyos. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Ang pagbasa natin ngayon kay Propeta Isaias ay nagbibigay ng pag-asa. Darating din ang panahon na papayabungin ng Diyos ang bayan ng Israel. Tatawaging banal ang mga natitinag na buhay sa Jerusalem. Lilinisin ng Diyos ang karumihan ng mga tao sa lungsod. Lilinisin din niya ang mga dugo dahil sa labanan. Bibigyan ng Diyos ng proteksyon ang mga tao, tulad ng ginawa niya nung sila ay naglalakbay sa disyerto. May ulap na papayong sa kanila sa araw para hindi sila masunog ng init, at sa gabi naman magkakaroon ng apoy na gagabay sa kanila. May bubong na kukubli sa kanila sa ulan at sa bagyo. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-asa. Kahit gaano kasama ang karanasan natin, tulad ngayon na nakararanas tayo ng mga lindol, ng mga baha, ng mga bagyo, tulad ngayon na nandyan ang mga tsismis ng kudita at revolusyon, tulad ngayon na maraming mga balita ng korupsyon ang lumalabas, huwag po tayong maguluhan. Huwag tayo mawala ng pag-asa. May Diyos tayo na manliligtas. Darating ang Diyos at hindi siya magpapabaya sa atin. Ang ating pag-asa ay nasa Diyos.
Pasisiglahin natin ang pag-asang ito sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya. Dahil lamang sa Kanya, kaya-kaya nating umasa. Hindi ba ganyan din ang ating nararamdaman? Masama man ang panahon, malapit na ang Pasko. Gumagaan ang loob natin kapag iniisip natin ang Pasko. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, kaya siya nga ay naging tao. Hindi niya pababayaan ang kapwa-tao niya. O Diyos, nananalig kami sa iyo. Hindi ninyo kami pababayaan. Ito ang dahilan ng aming pag-asa. Protektahin po ninyo kami. Salamat, O Panginoong Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.